Nasa evacuation centers pa rin po ang mga residenteng binaha naman sa Kalumpit, Bulacan. Pero di pa inaasahang makakauwi ang marami sa kanila dahil patuloy ang pagtaas ng baha roon. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, lalo pa ngang lumalim ang baha dito sa Kalumpit. Kahapon, yung may tubig lang ay yung Kalumpit Pulilan Road sa may barangay Kanyogan. Pero ngayon sa bukana pa lang ng Kalumpit, perwisyo na sa mga motorista ang baha sa MacArthur Highway. Nakakadaan pa naman ang lahat ng uri ng mga sasakyan pero kailangan bumagal ang takbo dahil mahigit isang talampakan ng lalim ng tubig sa ilang bahagi. May mga nagbabangka na at may mga sasakyang nalubog. Ayon kay Major Roberto Moralios ng 525th Engineering Combat Battalion ng AFP na tumutulong sa rescue operations dito sa Kalumpit, umabot ng 2.9 meters ang baha kagabi pero bumaba na sa 2.6 hanggang 2.7 meters ngayon. May mga imbes na lumikas patungong evacuation center, sa bubong na lang ng kanilang bahay umakyat. Sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, may 13 ng evacuation centers dito sa Kalumpit. Kahapon, 11 pa lang kasama na ang mga simbahan at paaralan. Mahigit 21,000 na pamilya sa iba't ibang barangay rito sa Kalumpit ang apektado ng baha. Pero 1,421 na pamilya lang ang lumikas sa mga evacuation center at naabutan na ng relief goods. Katumbas ito ng 6,302 individuals. Dahil sa baha, suspendido pa rin ang klase rito sa Kalumpit. Sa ilang barangay rito, ang baha umabot ng hanggang 10 talampakan ang tubig. Sa araw na ito, Connie, tirik na tirik ang araw. Pero patuloy pa rin ang rescue at relief operations ng lokal na pamahalaan at mga volunteer groups. Connie? Yes, Tina, kahapon narariyan din ako, no? At marami pa nga doon sa mga kababayan natin ang hindi talaga makaalis. At sinasabi na maaaring manatili pa hanggang sa 1 linggo pa. Tina, ganun pa rin ba ang assessment dyan sa mga evacuation centers? Well, yung iba, Connie, kahit baha kasi yung kanilang bahay, umuuwi na lang. Kagaya kahapon, ang lalim ng baha sa Barangay Frances, yung iba nagpapahatid dun sa rescuers, imbis na magpasundo palabas ng bahay, merong mga nagpapahatid pabalik ng bahay para lang mag-check ng kanilang mga gamit, ng kanilang mga iniwang bahay. Pero meron yung mga nananatili sa evacuation centers kasi nga, tirik na yung araw, Connie, kahit pa pataas yung baha. Somehow yung iba kasing residente ng mga barangay na laging binabaha, sanay na sila at mas gusto nilang manatili na lang daw sa kanilang mga bahay. Pero patuloy naman yung pag-abot ng tulong dun sa mga lumikas, Connie. Yes, initially, Tina, kasi sinasabi nga ng lokal na pamahalaan ng Bulacan na talagang kailangan, miski nung after Ondoy pa, nagkakaroon na sila ng talks about paglilikas talaga dito sa mga naninirahan dyan mismo sa area kung saan madalas ngang bahain, lalo pat nandiyan talaga catch basin yan. So, meron ba tayong development na naririnig tungkol dun sa mga plano noon pa man para mailikas sana yung mga kababayan natin na hindi dapat nananatili dun sa mga area na talagang unang binabaha at nananatiling baha sa matagal na panahon? Merong identified na multipurpose halls or multipurpose centers na gagawing evacuation centers kapag may mga ganitong kalamidad, ganitong mga bagyo. Pero sabi nga ng lokal na pamahalaan, ang problema kung kailan mataas na yung tubig, doon magpaparescue yung mga binaha. So nahihirapan din yung mga rescuer dahil imbis na mas madali na nakapwesto na sila habang wala pang tubig doon sa mga evacuation center, mas nahihirapan yung mga rescuers na mag-penetrate doon sa malalim na baha at sunduin sila, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update, Tina Panganiban Perez.